Pilipinas, magandang araw Mindanao. Ito ang TV9 News, ang inyong pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng napapanahon, makatotohanan at makabuluhang balita. Ihahatid namin ang mga pangunahing pangyayari, pinakabagong ulat at mahahalagang impormasyon mula sa Bangsamoro, Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at iba pang panig ng bansa. Ito po ang inyong lingkod sa Himpapawid, Angelito Bagwis, Europa. Narito na ang mga pangunahing balita. Honorable Punong Barangay Dato Cap June Alba, ang ating Punong Barangay na Barangay Caridad, ating kapanayamin sa hapong ito. Mapya Malanom, magandang hapon na Cap, at syempre, kinatutuwa na naman ang Barangay Caridad itong mga kaloob ng ating mahal na Honorable Mayor Eric Jacinto sa mga pang-proteksyon, pagbantay sa isang mapayapang barangay. Ayos po, kasamang Bagwis, maraming salamat din po na kayo po bumita naman po sa akin dito sa Barangay Caridad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya, magsusay ko na lang. Tungkol po kahapon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Gobernador, na pinakabatang bata, Honorable Governor Dato Pax Ali S. Mahmuda Dato, at sa aming very active na Mayor sa bayan ng Lambayong, Honorable Mayor Eric Jacinto, sa kanyang Vice Mayor Norato P. Sanday, 10 ng Sangguniang Bayan members, at sa lahat-lahat po ng Barangay Caridad. Ngayon po, mga councilors ng Barangay Caridad, nandito naman po ako muli na para magpa-interview sa atin, para malaman din ng lahat kung saan na tayo, kung ano ba natapos natin dito sa Barangay Caridad. Papasalamat kami sa munisipyo o di kaya local government ng Lambayong sa pinagkaloob sa amin sa lahat po ng proyekto na pinangako ng aming mahal na mayor sa Barangay Caridad. Unang-una, ang BIPAT uniform. Andiyan na rin po. Sumunod naman po yung 2 radyo. Andiyan din po. At kahapon, ngayon, sa barangay, yung patrol packs, motorcycle na pinagkaloob ng aming mahal na mayor, Eric Jacinto. Ito na tatanggap na rin namin kahapon, yung motor na yon. So, anong masasabi nyo ngayon na talagang maigting? Maging ang ating mga kapulisan at kasundaluhan ay tulong-tulong na rin upang masawata at tuldukan na ang mga nangangarap at naghahanap ng gulo, naghahanap ng pakay na masama, ay magkakaroon na ng hangganan kung saan sila gagawa ng anumang mga hindi nakaaya-aya sa bawat barangay. Ano masasabi mo ngayon na kaisa natin ang lahat, kasama ng LGU, kasama na ang probinsya, at siyempre itong buo ng bawat barangay ay gwardyado na? Yes po sir, kasamang Bagwis. Tungkol lang po sa question order sa Barangay Caridad is normal situation tayo dito ngayon. Ang akbang namin ngayon na nag-order sa amin ng ating mga kapulisan, si Mayor, na lahat ng BIPAT natin ay kailangan naka-duty lang sila 24/7. Ang unang hakbang na ginawa namin dito, nagpagawa ko ng tarpaulin. Sa ngayon, may curfew kami 10 p.m. to 4 a.m. Tapos, may tarpaulin din dahil dyan na nakapaskil, na bawal na po dito yung naka-helmet, naka-bonnet o ano man dyan. Kasi kung natin malalaman na yung mga dumadaan, makilala natin agad. Kasi nga, yun po order sa atin sa mga dumadaan. Sana maintindihan niyo po kami dito sa Barangay Caridad na kung bakit may tarpaulin kami na ganyan, bawal naka-helmet, bawal naka-bonnet, naka-maskara o ano man dyan. Kasi order lang po sa amin ito. Sana maintindihan niyo kami sa ng ating mga BIPAT. At sa cleaning program, lalo na po sa paglilinis ng daan, lalo po nakaraan lamang ay bumuhos ang mga pagulan at pagdaloy ng tuloy-tulila ng tubig na kung saan binaha po ang Barangay Caridad. Sa palagay ninyo, may mga bagay na pwedeng mapagtulungan o mapagkaisa na ang taong bayan ng Barangay Caridad ay makaunawa at makaintindi na kapag ganito ang mga pangyayari ay tulong-tulong at sama-sama upang mapagtagumpayan
ang anumang mga sakuna at pagsubok? Unang-una po sir, ang kalinisan ay meron din kami sa Barangay Caridad. Lahat ng barangay ng Lambayong ay naka-order po sa amin ang weekly kalinisan. At tungkol naman po sa palaging binabaha ang Barangay Caridad, maraming salamat din sa mga tao ko dito at nakaintindi rin sila. Kasi ito, marami rin akong ginawang paraan na para masave lang ang barangay ko. Minsan nag-request ako ng bako sa munisipyo at tayo pinagbibigyan din naman. Nagpawa ako ng dike dito para depensa lang sa barangay ko. Yun nga rin po, minsan din kapos din tayo, hindi rin kaya ng budget kung ano dyan. Kasi kailangan talaga, yung dike talaga na maganda. Pero ang sa akin lang, hindi lang dapat mapuruan ng ating barangay. So, sa palagay ninyo, kung nagkaroon lamang ng pag-uusap ang lahat ng mga barangay chairman sa buong 27 barangay kahapon sa harap ni Mayor, of course, Mayor Eric Sinto at saka Governor Dato Pax Ali Magundadato, sa palagay ninyo, may ilalatag din ang mga suliraning ito, lalo pat may mga parating na naman na bagyo upang maagapan nga. Itong nabanggit din niya yata, yung dike o yung mga irrigation program na pangdepensa po sa mabilis na pagdaloy ng malakas na tubig. Yes po sir, kasi may akbar na rin ang ating mahal na mayor. Nagpagawa siya ng siminto na parang krus, yung style na ilagay dyan sa mga kuha ng ilog para kung bumangay ng tubig, yun ang bangga niya para hindi mapituan ng mga dike. Kasi po, kung kahapon lang, kung nag-open forum lang tipo sa mga kapitan, talagang ako unang katayo tungkol sa baha na ito. Kasi siguro may palabas ko rin ng hinaing ko sa Barangay Caridad na palaging binabaha. Kasi nga po, medyo mahirap rin ang kalagayan namin. Hanggang ngayon sir, nakikita man ng mga bakwit ko doon. Kasi itong dumating na baha, medyo yung iba na trauma sila sir ba. Dahil nabigla sila na hindi nila expect na ganun kalakas yung baha na dumating dito sa atin. Dito sir, sa Kiatayo natin, hanggang dito, ang tubig dito sa Kiatayo natin. Wala kang makita na bangko dito, itong nakaraan na baha. Yun ang pinakamalaki na baha. Ang po sir, ang hakbang ko na lang sa mga tao ko, sabi ko mag-base na muna kayo sa mga evacuation natin kasi manawagan lang tayo. Ngayon, pagkakataon ko na kung sinong may mga gagandang puso dyan na magtulong sa mga evacuate ko, doon pa rin sila ng sa evacuation center na kung maaari lang po, kung kahit ano na lang may tulong sa kanila, ano dyan, na sana po mapansin po kami, nabigyan ng tulong mga evacuation ko. Nagabigay po ba ng munisipyo natin yung tulong para sa evacuate natin? Yes po ma'am. Yung una nagbigay, galing sa province. Dinala po ni Mayor Eric dito sa amin sa barangay. Tapos isang request ko lang sa DSW12, mga 3 araw, kung mabudget nila yung area, kung okay ba, yung nakikita man din nila yung baha. 3 araw lang pinakamatagal, andan na po yung mga food packs na ginadeliver sa atin. Kaya nga po, mas gusto pa namin dito sa Barangay Caridad na kahit nawala na kami mga ayuda ng mga food packs, basta hindi lang kami ginabaha. Yun lang kailangan namin. Sana po, mapansin po ako ngayon, mapansin din yung mga dike natin sa Barangay Tanulis kasi nga nakakaawa na yung mga tao natin. Na minsan, pag gabi dumating yung baha, punta naman kami, mag-evacuate na naman po kami. Sana po, hindi na po natin hintayin na may madisgrasya para mga tao, mga senior citizen dito po sa Barangay Caridad. Sana po, pasensya na po, sana po mapansin niyo po kami sa aming panawagan po ngayon. Maraming salamat, Kabagwis. Ang bonggo na nakikita namin ka, para saan po yan? Yan po ay bigay po ni former Mayor Andy po yan para rin po sa rescue vehicle din po ng Barangay Caridad. Minsan may mga anak, may mga dyan, mga aksidente na mga disgrasya. Dyan po namin ginakarga papunta sa Lambayong, sa hospital o kung saan hospital, sa province man. Lahat po ng binigyan ng munisipyo sa amin, ayan po lahat, gumagana po lahat at kayo po ang witness. Yung mga bangka o parang ginagamit ninyo kasi nakita ko sa video, hiram ba ito o may pag-aari na ang Barangay Caridad o pang-emergency? Okay po, nabanggit na po sir. Maraming salamat po kasi nakalimutan ko pasalamatan ang ating very active sa Airdream, Sir Sherwin Di Guzman. Binigyan po kami, nung nakita niya po na medyo pigad na yung baha sa Caridad, binigyan po kami ng 3 bangka dito sa Barangay Caridad.
bigay po ni Sir Terwin D. Guzman sa amin. So siguro mensahe para sa lahat ng mamayan dito sa Barangay Caridad na kung sakaling may mga suliranin man, wag na lang nilang ilagay sa social media na kung saan lumalaki palalo ang problema, na kung mayroon silang direktang suliranin, pwede naman sa inyong opisina sa ating barangay hall upang matugunan kung ano man mga suliraning mayroon sila sa kanilang bahay-bahay. Mensahe, Honorable Kapitan. Isang ng hapon po sa ating lahat dito sa Barangay Caridad. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa pag-intindi po sa akin na wala rin issue ng mga ganun, sir, na pinanggit nyo sa akin na ganito, pinadadaan pa sa mga media. Kasi nga po, alam ko yung mga tao ko dito na minsan ginagalang din tayo at ginagalang ko din sila kasi magbigayan na lang kami sa Barangay Caridad at naintindihan nila ako aking lakad dito. Kasi bawat pagsubok sa amin dito, hindi ko sila talaga iiwanan, sir. At kung anong masilip ko na pwede kong itulong sa kanila, ay talagang ginagawa ko, sir. Kahit sana kung makaabot, hihingi ng tulong sa region man o sa munisipyo ng Lambayong, ay ginagawa ko po yan para po sa aking mga tao dito sa Barangay Caridad. Ang Barangay Caridad, mahalin natin atin ito. Maraming salamat Kabagwis at sa inyong mga kasama. Magandang hapon. Maraming salamat po. Yan po si Punong Barangay Dato Cap Jun Alba, si Punong Barangay Bravo Chami, na kung saan siya po ang Punong Barangay dito sa Barangay Caridad, Bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat, SK Sikatka, Sukran, and Wasalam.